Sa ganitong klase ng buhok, refresh tutorial muna tayo kung paano natin ito ginagawa. Ang gagawin natin dito is mid-fade, pero hindi masyadong mataas yung transition, saktuhan lang. Depende kasi sa texture ng buhok. Kapag tumataas yung transition, ibig sabihin nakaangat yung tubo. Kapag hindi naman nakaangat yung tubo, ay pwede na bababa lang yung transition niya. Kaya ang ginawa natin yan, tanggalin natin yung ilalim pagkatapos natin lagyan ng pinakang baseline ito. Yung trimmer na rin na ginamit natin sa paggawa ng guideline, yun na rin yung ating gagamitin para tanggalin yung sobrang buhok sa ilalim. Isa ito sa simpleng procedure kung paano gawin yung mid-fade. Sa mga baguhan ay effective to yung paggawa ng lines. And then gumamit ako dyan ng one guard dahil hindi naman masyadong makapal yung kanyang buhok, saka yung kanyang buhok isa nakadapa or hindi nakaangat, kaya okay na okay gamitan ng number 1 na clipper guard. Kapag nakaangat naman, pwedeng gumamit ng number 2 or 1.5 na clipper guard. Kung ano yung ating ginawang baseline, same lang din yung forma kung saan mag-e-end yung buhok. Yun ang ating magiging pattern sa paggawa ng ating ginugupit na fade. Next na natin yung 0.5 na clipper guard dito sa may parting ito. Mas mababa yung paghagod at mas sigurado yung ating gagawin paghagod dito dahil hindi naman mataas yung gagawin natin dito. Focus lang tayo sa pinakang lines nito. May mga ginawa na tayong tutorial about sa ganitong klase ng gupit at maraming beses na rin. Yung ating ginagawa is refresh lang sa mga ngayon lang nakakapanood ng mga tutorial ko. Ito yung mga step by step na aking ginagawa. Malimit at okay talaga ito. Effective ito lalo na sa mga beginners. Yung inyong nakikita ay naka-zero close yan. Pakanto-kanto lang ng talim ng clipper yung ating ipinatatalab dyan or idinidikit sa may pinakang baseline nito. Yan yung malimit nating technique at sigurado namang effective yan dahil hindi mapapataas yung paghagod natin kung tututok lang tayo dito sa mismong baseline niya. Ayun. Lalaroin mo lang yung adjuster. Pag napapataas yung hagod, ibaba mo ng konti. Kapag gusto mong burahin, itaas mo or i-close mo yung talim nito. And then yung mga konting dark spot, parting makakapal, pwede nating nipisan yan, gamitan ng ating tining scissor. Gamitan natin ng suklay na maliit para mas maisagad natin yung suklay sa kanyang anit at makuha natin yung mga ibang parting makakapal o mga dark spot. Yan ang mga simpleng technique kung paano mo gagawin yung ganitong klase ng gupit. Siyempre, gamitin pa rin natin yung ating trimmer. Gumawa tayong pinakang temple dito or pasikap dito sa may malapit sa kanyang patilya at siyempre linisin natin sa pamamagitan ng pag-aahit nito. Ayan. Half tutorial lang yung ating ginawaan dito lang sa parting kanan. Pero yung resulta niyan, ayan, kompleto na.